The Boss Husband. Credit to the author. 1533-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang kaitikot-takot ng ngiti sa mukha ni Justin ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Parang maraming dagwang mata ang nakatingin sa kanila. Ang kanyang cultivation ay hindi tama. Pagtibay ni Quentin dahil siya ang unang nakadama ng pagkakaiba. Si Chadrick at ang iba ay tila nag-aalala. Sa katunayan, ang cultivation ni Justin ay tumaas ng husto kumpara sa nakalipas na sandali. Kahit na hindi nila mahuhulaan kung gaano kahusay ang kanyang paglilinang, ang pang-aapi sa kanyang tunay na yuan sa sandaling ito ay ganap na ibang antas kaysa dati. Ang Chaos ay hindi nag-abala kung paano tumingin ang pito sa kanila, sa halip, ito ay umuusad ng nakakatuwang dagandong. Huminga ito ng malalim. Masarap, ang sarap ng paghinga. Si Clara ay nagsuot ng solemna na ekspresyon. Pinagtatawanan niya tayo. Huwag kang madaya. Malamang na gumamit siya ng ilang mabilis na taktika upang maisaaktibo ang kanyang talento. Sa antas na ito, walang sino man ang maaaring random na mapahusay ang kanilang paglilinang. Tama. Huwag mo siyang hayaang tumakas. Tumanggo si Chadrick. Gumuhit siya ng ilang rune sa kanyang palad at itinulak ito sa langit sa itaas. Isang gintong liwanag ang sumikat. Starstream Skybreaking. Sa isang pagkakataon, mayroong isang malaking ulap ng espiritual na enerhiya na natipon sa itaas ng Chaos. Sa pag-trigger ng True Yuan, lumawak ito at bumuo ng isang mahabang dambuhalang haligi ng enerhiya. Boom! Ang nakakatakot na haligi ay nahulog mula sa langit, na binomba ang bawat bahagi ng paligid nito. Ang tunay na yuan na nagniningning mula sa pagsabog ay napakalakas na para bang ang buong espasyo ay malapit ng masira. Gayunpaman, hindi man lang ito sinulyapan ng Chaos, hinayaan ang enerhiya na tumama dito. Nagulat sila sa nakita nilang pito sa sumunod na segundo. Ang lahat ng sumasabog na enerhiya ay naging isang maliit na stream ng espiritual na enerhiya at hinihigop kapag nakipag-ugnay sa kapaligiran ng Chaos. Sa isang kisap mata, ang matinding pag-atake ay nawala sa kawalan na parang walang nangyari. Siyempre, para sa Chaos, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay masyadong karaniwan para dito. Lahat sila ay walang iba kundi maliliit na merienda sa pananaw nito. Humigit kumulang 400,000 taon na ang nakalilipas, ang mga sinaunang magsasaka ay nagtataglay ng Yuching Heavenly Lightning Cultivation. Ang sining at pamamaraan na kanilang ginawa ay ang ehemplo ng groundbreaking. Sa kabila nito, kinailangan ng 10,000 mga magsasaka upang ibagsak ang Chaos. Kung hindi dahil ang katawan ni Justin ay hindi kapantay ng aktwal na katawan nito at hindi pa nito nabawi ang 100 bahagi ng kanyang kapangyarihan sa panahon ng kanyang kalakasan, maaari lamang nitong durugin ang mga taong ito na parang mga langgam. Matapos kontrolin ang katawan ni Justin, inilipat ni Chaos ang espiritual na enerhiya na nakaimbak sa Chaos Cauldron. Iyon ang dahilan kung bakit naabot ng cultivation ni Justin ang tunay na kapangyarihan ng Taiching Heavenly Lightning Cultivation. Halos hindi makumplito ni Justin ang kalahati ng paglilinang ng Taiching Heavenly Lightning bago sumipsip ng maraming Purple Glow Heavenly Lightning, 3 strike ng Taiching Heavenly Lightning, at hindi mabilang na mga eksperto at table tasks. Ito ay dahil si Chaos ay nagbahagi lamang ng isang bahagi ng kanyang espiritual na puwersa sa kanya. Dahil kinuha na ni Chaos ang katawan ni Justin, wala nang dahilan para magtago pa ito. Inalis nito ang lahat dahil sila ay kabilang dito. Noon pa man ay gusto ng Chaos ang isang katawan na linangin sa halip na pakainin sa Chaos Cauldron kung saan ito natatakan. Sa sandaling ito, naabot na ni Justin ang kumpletong yugto ng Taiching Heavenly Lightning sa mga tuntunin ng True Yuan Cultivation at pag-unawa. Bilang karagdagan sa mga katangiang lumalamo ng Chaos at sa kapangyarihan ng Chaos, ang 7 taong ito ay hindi nabanta sa kanya.
Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamataas na pagtatanim sa lugar, si Quentin ay nasa kalagitnaan lamang ng yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning sa mga tuntunin ng True Yuan cultivation. Ang kanyang pangunawa ay lubhang mas mababa kaysa sa Justin, pabayaan ang iba pang anim na magsasaka. Yun lang ba? Pwede ba kayong bigyan mo ako ng mas exciting? Ngumisi si Keo sa kanila. Habang nagsasalita ito, inihagis nito sa gilid si Jincel at ang Chaos Cauldron, pinuprotektahan ang babaeng kasama nito. Alam ni Jincel na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang lalaking kilala niya. Siya ay bigo at nag-aalala ngunit hindi naglakas loob na gumawa ng tunog sa parehong oras. Pagkatapos ay may naisip si Quentin at sumigaw. Hindi ikaw si Justin. Ikaw ang demonyong halimaw ang Chaos. Ano? Napamura ang iba sa gulat. Tumawa ng malakas si Chaos. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga kung sino sa inyo ang magiging appetizer ko. How dare you? Sinusubukan pa rin kumilos ng cool kapag malapit ka ng mamatay. Ink Dragon Art The Dragon's Rage. Si Clara ay hindi natatakot sa kanyang mga kalaban dahil siya ang uri ng tao. Isang tuldok ng itim na tinta ang umikot sa harap niya, naglabas ng isang napakalaking, nakakatakot na dragon. Ang laki ng dragon ay tumaas ng 10 ulit sa isang kislap ng isang mata, nakikipagkarera sa Chaos gamit ang matatalas nitong panga. Ang Chaos ay hindi umiwas ngunit nakipagunahan sa dragon. Bago pa man mahawakan ng Chaos, ang itim na tinte ay naging maraming daloy ng espiritual na enerhiya, na hinihigop nito. Ang pag-atake ay maaaring tunog mahusay ngunit hindi ito nakapinsala sa lahat. Lola, mag-ingat ka. Sumigaw si Quentin ngunit huli na. The Chaos was already dashing at her. Hindi inaasahan ni Clara na susundan siya nito ng diretso ngunit ang tanging magagawa niya ay lapitan ang kanyang Ghost Cry Sword. Kumapit, kumapit, kumapit. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay lumakas sa isang iglap. Nabasag ng dark gray na enerhiya ang talam, na ginawang metalikong espiritual na enerhiya na maaaring makuha. Ang isang ordinaryong nangungunang armas ay basura lamang sa mata ni Chaos. Hindi, Napuno ng sigaw ni Clara ang kalangitan sa gabi habang siya ay nahuli ng Chaos. Nakapatong ang kamay nito sa ulo niya. Napunit. Ang ulo ng matandang babae ay pinunit ng Chaos. Pati ang kanyang bungo at buto ay nadurog. Agos ng dugo na lumabas mula sa leeg ng ginang na parang bukal. Nakangiti ng nakakaloko si Chaos. Nang mabigla ang lahat sa nangyari, kinagat nito ang kanyang leeg at sinimulan ang pinakahihintay nitong piging. Crunch asterisk asterisk crunch asterisk asterisk crunch. Ang tunog ng karne na kinakain ay natakot kay Quentin at sa iba pa, kasama si Jincel. Tinakpin ni Jincel ang kanyang mga mata dahil sa sobrang takot niyang panoorin. Ang ibang mga magsasaka ng pamilya Lo mula sa malayo ay natulala, maaaring nanlambot ang kanilang mga binti o namutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila naintindihan kung paano na ibalik ang mesa sa isang segundo lang. Ang Great Grand Elder na nakarating sa rurok ng Raw Water Stage ay pinatay kaagad ni Justin at kinain. Tumangala si Chaos pagkatapos ng ilang kagat. Puno ng dugo at laman ang buong mukha nito, na para bang kakalabas lang sa pool ng dugo. Kahit may dugo sa buong katawan ay masigla itong ngumiti. Ang sarap na lagi kong pinapangarap. Ang sariwang laman ng isang taong nagsasaka. Ang tagal ko nang huli itong matikman. Gosh! Kung sino man na nakarinig ng pangungusap na iyon, nakakita ng eksena at hindi pa rin naniniwala sa sinabi ni Quentin kanina, malamang nabaliw ang taong iyon. Ang Chaos. Ang katawan ni Justin na ito ay sinapian ng Chaos. Ilang sandali ang nakalipas, pinipigilan nila si Justin ngunit ngayon ang kanilang mga pag-atake ay parang mga itlog na tumatama sa bato. Sa wakas ay naunawaan na nila ang dahilan kung bakit. Tumakbo. Mabilis na tumakbo. Sa iba't ibang direksyon. Nakabuo si Quentin ng isang mahusay na True Yuan Orb habang sinisigaw ang utos sa lahat ng miyembro ng pamilya Lo. Walang paraan na manalo sila. Ang pananatili dito kasama ng isang halimaw na kayang sanayin si Clara sa isang iglap at pagdurog ng isang nangungunang armas na parang wala lang ay mga ngahulugan lamang ng kamatayan. Tumakbo si Quentin patungo sa timog kanluran halos kasabay ng pagbibigay ng mga utos.
Ito ay hindi isang random na lugar. Doon matatagpuan ang pamilya Nigel. Alam niyang walang silbi na tumakbo kahit saan dahil ang pag-akit sa Chaos sa isang lugar kung saan naruroon ang mas malalaking eksperto ay ang tanging pagkakataon na pigilan ito na masaktan ang iba pang mga magsasaka. Gayunpaman, bahagyang mas mabagal ang reaksyon ni Chadrick at ng iba pang 5 kahit alam nilang dapat silang tumakas. Naasar si Chaos. Ang mga langgam na ito ay naglakas loob na tumakas. Walang pinagkaiba ang pagtakas. Dahil ang kinanan niya ang katawan ni Justin, oras na para lumunin silang lahat. Gayunpaman, ang pagtakbo sa iba't ibang direksyon ay naging mahirap para sa Chaos na makuha silang lahat ng sabay-sabay. Maaari lamang itong pumili ng pinakamalapit na direksyon at habulin ang Great Grand Elder na may Roo Watermead Stage. Huwag mo akong kainin. Nang makita niya ang Chaos na sinisingil sa kanya, sumigaw siya, walang pakialam sa kanyang imahe. Siya ay lumalaban para sa ilang daang taon ng kanyang paglilinang upang kainin ng napakabilis. Sa kabila nito, ang Chaos ay mas mabilis kaysa sa mas matanda. Ang mga braso ng matanda na sinubukang lumaban ay mabilis na nadurage ng lakas ni Chaos. Sa pagkakahawak nito, dinurog nito ang kanyang leeg at hinigop ang lahat ng kanyang cultivation. 1534. Dahil ang mga cultivator ng pamilya Lo ay tumakbo na sa iba't ibang direksyon, ang Chaos ay hindi nag-abala na habulin ang bawat isa sa kanila. Binibigyang pansin nito ang lahat ng pinagdaanan ni Justin habang nagtatago sa Justin kanina. Alam nito ang kinaroroonan ng maraming magsasaka, tulad ng pamilya Fritz, pamilya Nigel, at Hongmeng sa gitna. Sinadya nitong bisitahin ang mga locus yung iyon ng isa-isa dahil walang dahilan para ituloy na lang ang pamilya Lo. Dahil ang Chaos ay isang demonyong halimaw na hindi kailanman mamamatay o mababawasan, ang karunungan nito ay lumago sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, hindi ito ginawang tao. Hindi napigilan ng kapintasan nito ang kasakiman nito. Laging gustong kainin ng kaguluhan ang lahat ng tao, anuman ang senaryo. Iyon ang pinagkaiba ng isang halimaw mula sa isang ordinaryong tao, at ito rin ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang magsasaka ay itataya ang kanilang buhay upang nakawin ito. Alam nila na ang pag-aalis ng sangkatauhan ay mangyayari kung ang Chaos ay hindi natatakan. Ang kaguluhan ay ipinanganak upang lumunin at sumipsip ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Iyon ang kanyang kapalaran kaysa sa kanyang pinili. Gayunpaman, hindi ito nagawang patayin kung hindi, matagal na itong namatay. Siguradong magaling silang tumakbo. Bamulong ang Chaos habang ninanamnim nito ang lasa ng huling laman. Pagkatapos ay itinoon nito ang mga mata kay Jinsel. Mabilis itong tumayo sa harapan niya. Nang makita ang Chaos na nakatingin sa kanya, nanginginig si Jinsel. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ang lakas ng loob na magsalita sa aking mga mata. Tiyak na matapang ka, batang babae. Ngumisi si Chaos. Wala na ang lalaki mo dito. Simula ngayon, akin na ang katawan. Sinungaling ka. Hindi matatalo ang asawa ko sayo. Napaiyak si Jinsel, dala ang maliit na sulyap ng pag-asa sa loob niya. Hahahahana, I don't have time to waste on bullshit with you. Justin had the audacity to ask me to defend his women. Pumayag ako noong una, pero binago ko na ang opinyon ko. Para maibalik ang kapangyarihan ko, abala ako sa paglamon sa mga magsasaka. Wala akong panahon para sa inyong mga kasuklam-suklam na tao. Ang Chaos ay napuno ng pangangailangan para sa paghihiganti. Paanong hindi ako rerespetuhin ni Justin habang ako ay mahina? Ikaw ang kanyang binibini. Maaari kitang kainin muna, pagkatapos ay tumuloy sa isla para kainin ang iba. Mawawakasan na niya ng aking pagkamuhi. Pero ngayon ay gusto kong makita ang ginang ni Justin na humihingi sa akin ng awa. Ililigtas ko ang iyong buhay kung mapasaya mo ako. Napatalon si Jinsel ngunit malamig siyang ngumiti. Mukhang isa ka lang nakakaawa na maliit na surot. Patayin mo ako ayon sa gusto mo. Sa tingin mo ba ay makikiusap ako sa iyo? Kahit isang mahinang babae na tulad ko ay mababaliw ka. Nakakunot ang noo, napangiti ulit si Chaos. Sige. Dahil hindi mo alam ang lugar mo, sisirain ko ang katawan mo at kakainin kita. Iniisip ko kung ano ang mararamdaman ni Justin kung malaman niyang kinakain niya ang sarili niyang babae.
Nang matapos ang pangungusap nito, pinuntirya ni Chaos ang dibdib ni Jincel, gustong kunin ang kanyang puso. Ngunit, bago pa maabot ng braso nito, nabigla ang Chaos. Paano? Paano ito posible? Ikaw. Something it? Hindi. Nagsimulang gumuho ang mukha ni Chaos, at nagsimulang manginig ang katawan nito. Ang dumudugong pulang kulay sa mga mata ay parang kumikislap na liwanag kasabay. Ang demonyong aura ay hindi rin matatag. Si Jincel na nakapikit at naghahanda para sa kanyang kamatayan ay napansin na may mali. Ang pagkakita sa mga nangyayari ay nagdulot ng halo-halong damdamin. Siya ay nag-aalala ngunit napuno din ng pag-asa. Sa sandaling iyon, mayroong isang malakas na puwersa ng pag-iisip na sumisira sa pang-aapi ni Chaos sa dagat ng banal na kahulugan ni Justin. Nagpupumilit itong kumawala. Ikaw bastard. Alam kong hindi mo tutuperin ang iyong pangako. Pinoprotektahan ang aking mga babae. Huwag mo akong pretuhin na parang 3 taong gulang na bata. Ang dagandong ni Justin ay nagmula sa malalim na bahagi ng Divine Sense. Mayroong isang malakas na espiritual na kapangyarihang pangkaisipan na nananaig sa banal na kahulugan ng Chaos. Sa isang pagkakataon, muling lumitaw ang matagal nang nawawalang Divine Sense ni Justin, kapantay ng Chaos. Sa dagat ng banal na kahulugan, mayroong 2 Justin. Nakatitig sa mapaghiganti na espiritual na enerhiya na nagmumula kay Justin, may naisip ang Chaos. Iyan ang mental na kapangyarihan ng kabanalang iyon. Sa wakas ay nakilala ito ng Chaos. Iyon ang kabanalan na minana kay Hades. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang kapangyarihang nagmumula sa kabanalan ay higit na higit kaysa dati. Napangiti si Justin habang ang kanyang mga mata ay puno ng diwa ng labanan. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi mo akalain na mayroon akong isang bagay sa aking manggas. Kahit na nakuha mo na muli ang bahagi ng iyong mga kapangyarihan, ang Chaos Cauldron ay nakalok ang iyong aktwal na kakanyahan. Kaya lang katawan ko ang pwede mong gamitin. Ang iyong panloob na kaluluwa, kung hindi ako nagkakamali, ay hindi sapat na makapangyarihan upang lumunin ako. Kung hindi, ginawa mo ito sa halip na akitin ako ng mga pakulo at pilitin akong ibigay ang kapangyarihan. Nadismaya ang kaguluhan matapos ilantad ni Justin. Sa katunayan, ang selyo mula sa mga sinaunang magsasaka ay napakalakas. Ang tunay na kaluluwa nito ay nakalok sa Chaos Cauldron. Nang walang ganap na pagbawi ng mga kapangyarihan nito, walang paraan na makatakas ito mula sa mga paghihigpit ng Chaos Cauldron. Dahil sa epekto ng kaldero, nahirapan din itong ganap na makabangon dahil hindi na ito makatakas. Maaari lamang itong idikit sa katawan ni Justin. Kung ang tunay na kaluluwa nito ay sapat na malakas, nilamon na sana nito kaagad si Justin. Hindi na kailangan itong tuksuhin at hikayatin si Justin ng maraming beses at hindi igalang. Sinamantala ng kaguluhan ang pagkakataon sa pagkakataong ito dahil, una sa lahat, naniniwala itong ang mga kakayahan nito ay nakabawi ng sapat upang pigilan ang tunay na kaluluwa ni Justin. Sa mga tuntunin ng pagkain ng kanyang kaluluwa, marahil sa hinaharap. Pangalawa, nangatuwiran ang Chaos na gaano man kalakas ang aktwal na kaluluwa ni Justin, hanggat sumuko ito ngayon, walang pagkakataong lumaban, hanggang ang Chaos mismo ay sumuko sa kontrol. Ito ay ang parehong pag-aakala na dati ay hindi nito nagawang sakupin ang katawan ni Justin dahil sa kanyang hindi pagpayag. Hindi niya akalain na biglang tataas ang mental powers ni Justin. Ang lakas ng kaisipan at divine sense ay maaaring magkaiba ngunit pareho sila. Parehong bahagi ng tunay na kaluluwa. Sa mga tuntunin ng banal na kahulugan, mayroong 8 bahagi, mata, tainga, ilong, dila, katawan, kamalayan, manas, at alaya vij. Ana. Ang alaya vij. Ana ay kilala bilang ang binhi ng mga kaisipan sa Budismo, ang pinagmumula ng kaligayahan, galit, kalungkutan, at kasiyahan. Kung tungkol sa kapangyarihang pangkaisipan, ito ay isang kapangyarihang inilabas ng kamalayan sa isip ng isang tao. Ang kamalayan ng tao ay mahiwaga habang ang mga Diyos ay gumamit ng mahiwagang divinity, upang gawing malakas na kapangyarihang pangkaisipan ang kamalayan. Maaari nilang palabasin at itago ito anumang oras kahit saan. Ito ay katulad ng konsepto ng pag-unlock sa mga paghihigpit.
Ang mental na kapangyarihan na kumakatawan sa kamalayan ay ang pinakamahalagang bahagi ng isang malakas na banal na kahulugan. Ang banal na kahulugan ay isang anyo ng tunay na kaluluwa. Sa kasalukuyan, ang mental na kapangyarihan ni Justin ay pinakawalan mula sa pagka-Diyos, kasama ang mapaghiganti na aura ni Hades. Ito ay tiyak na nagpapataas ng presyon ng chaos. Paano ito posible? Paano lumakas ang iyong mental powers? Nagpupumiglas ang chaos nang mapagtanto nitong pinipigilan ang divine sense nito. Lalong lumakas ang pananabik ni Justin habang papalapit siya. Maaari ka lamang mag-isip at masaksihan ang aking pag-uugali, ngunit hindi mo maiintindihan ang aking panloob na pag-iisip. Matagal bago magsimulang gumaling ang puso ni Gaia, ang kapangyarihang pangkaisipan ng kabanalan ay lumawak ng husto. Ang mga kakayahan ng pag-iisip ng mga Diyos ay lumalaki din. Gayunpaman, hindi mo malalaman dahil hindi ko inilalapat ang batas ng kalawakan. Hindi mo alam kung gaano kaiba ang aking pagka-Diyos mula sa dati kong kapangyarihan tulad ng dati kong lakas. Ang Diyos, kahit na ang aking paglilinang ay nananatiling hindi nagbabago. Totoo bang naniniwala ka na ang aking banal na pangunawa ay kapantay o mas mahina kaysa sa iyo, ikaw ay lubos na mali? Dinurog ng mga salita ni Justin ang ego ni Chaos. Gaano man kahirap ang pagpupumiglas nito, hindi ito nagtagumpay. Ang lumalagong mental na kapangyarihan mula sa kabanalan ay nakatulong sa tunay na kaluluwa ni Justin sa pagtagumpayan ng chaos at ganap na nasugpo ito. Hindi. Hinding-hindi ako magpapatalo sa iyo. Ito ay hindi patas. Arg. Ito ay walang silbi para sa chaos na subukan kahit na ito ay hindi alam ng mga ito sa unang lugar. Ang puso ni Gaia ay nagbigay ng malaking bilang ng mga kapangyarihang pangkaisipan sa mga Diyos. Ang divine sense nito ay hindi na katulad ni Justin sa kasalukuyan. Mayabang na bamulong si Justin nang makita niyang humihina ang chaos. Sinabi ko na sayo na isa kang alagang hayop. How dare you play mind tricks with your owner? I have complete authority over you now that you have revealed all of the cultivations you hidden before. Darating ako sa Shang-Ching Heavenly Lightning at hindi mapipigilan. Chaos, kung ayaw mong bumaba sa aking pananampalataya, I suggest you dip Abyss. Maruruming tao, hindi. Ang sigaw ng Chaos ay nawala at sa huli, nawala sa dagat ng banal na kahulugan ni Justin. 1535. Nang makontrol na ni Justin ang kanyang katawan, pinalayas niya si Chaos mula sa dagat ng mga divine senses. Naglaho na rin ang malisyosong aura. Ang dagwang pulang mata ay bumalik sa normal, matalas gaya ng dati. Bukod sa mga bakas ng dugo at laman sa mukha at katawan, wala siyang nakikitang abnormal. Dahil naabot na niya ang Tai Ching Heavenly Lightning Full Cycle, si Justin ay nag-uumapo sa kumpiyansa, mas malaki kaysa dati. Habang yakap-yakap ni Justin si Jincel, lumiit ang Chaos Cauldron at bumalik sa kanyang katawan. Pagkatapos ng nangyari, kahit na gusto nito, ang Chaos Beast ay mahihirapang ibalik ang mga talahan na yan. Sa sobrang lakas ng aktwal na kaluluwa ni Justin, hindi mapangalagaan ng Chaos Beast ang bahagi ng espiritual na enerhiya na kinukonsumo nito sa hinaharap. Makikita ito kaagad ni Justin. Kaya lang, sa pagkakataon lamang na si Justin ay nakaranas ng matinding pinsala sa kanyang tunay na kaluluwa o siya ay namatay, maaaring kontrolin ng Chaos. Kung hindi, ito ay magiging lingkod ni Justin magpakailanman. Sa kumpletong pang-aapi ng Chaos at ganap na kontrol sa kapangyarihan ng Chaos, ang kanyang mga kapangyarihan ay nalampasan ng sinumang ordinaryong cultivator ng Tai Ching Heavenly Lightning Full Cycle. Nakahinga ng maluwag, tumingin si Justin kay Jincel na tumitig sa kanya ng may luhang mga mata. Natuwa siya. Ngumiti siya at tinapik ang ilong ng babae. Tanga Jincel, bakit ka umiiyak? Okay naman ako dito, di ba? Hobby. Akala ko ikaw na. Si Jincel ay natakot nang maalala ang pangyayari kanina. Gaya ng sabi ko, gusto kong pustahan, ito. Akala mo ba matatalo ako? Hindi ka naniniwala sa akin. Napabuntong hininga si Justin na umiling. Ngumisi si Jincel. Paano ko malalaman ang ibig mong sabihin noon, hindi mo rin sinabi sa akin? Lildom kung sasabihin ko sa iyo, sa tingin mo ba ay malinlang ang Chaos? Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Napatawa si Jincel. Ang Chaos Beast ay sira sa pagkakataong ito. Hobby,
Napakabastos mo. Wala akong ibang pagpipilian. Lahat ng matatandang ito ay tuso. Dapat ay mayroon akong isang bagay sa ilalim ng aking manggas. Sa kabila nito, nakatakas sina Quentin at Hector. Naku, hindi. Sa kabutihang palad, ako ay kasalukuyang nasa Tai Ching Heavenly Lightning Full Cycle. Maaari ko silang patayin sa tuwing pipiliin ko. Galit pa rin si Justin sa ama at anak ng pamilya Lo. Agad na napuno ng excitement ang mga mata ni Jincel habang nagtanong ito. Kung gayon, asenso ka ba sa Shang-Ching Heavenly Lightning? Sa tulong ng Chaos Cauldron, hindi dapat maging problema para sa iyo na malagpasan ang kapigatian. At saka, mas malakas ang iyong pangangatawan kaysa karaniwan. Walang magawa si Justin. Sapat na ang aking paglilinang at karunungan, ngunit kailangan ko ng tamang panahon para sa paglipas ng pagdurusa na ito. Isang pagkakataon para sa akin na magkaroon ng mas mahusay na pangunawa sa makalangit na batas. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan pang maghintay ni Quentin ng 8 taon upang malagpasan ang kapigatian. Hindi ko ito magagawa ngayon. Mangyayari ito sa madaling panahon o huli. Tumango si Jincel. Marahil ay naunahan na siya ng kaligayahan, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Justin at hinalikan siya ng 2 beses. Mabilis siyang itinulak ni Justin palayo ng kaunti. Hoy, huwag mo pa akong halikan. Kinain lang ng Moldite na si Chaos ang isang matandang babae. Nasa mukha ko pa rin ang laman at dugo niya. Wala akong pakialam. Napakaraming lason ang natikman ko, walang paraan na natatakot ako sa kaunting laman na ito. Ngumisi si Jincel. Hinaplos ni Justin ang kanyang ulo na may nakakatuwang ngiti. Sa wakas ay nailabas na kita, baby Jincel. Nakakaganang loob na hindi kami nasaktan at nakatanggap kami ng mas malaking reward. Ibabalik kita sa Mediterranean Sea ngayon din. Kapag tapos na ako, babalik ako sa ilusyonaryong dimensyon at papatayin silang lahat. Si Jincel ay tumango sa buong kasabikan dahil ang pakikipagkita kay Lucy ay palaging isang bagay na gusto niya. Nang walang anumang pagkaantala, hinawakan siya ni Justin at tumakas patungo sa timog kanluran. Doon tumakbo si Quentin ngunit ang paghabol sa kanya ay hindi intensyon ni Justin. Nais lang niyang makabalik sa Mediterranean Sea sa lalong madaling panahon. Habang naglalakbay, may naalala si Justin at tinanong si Jincel dahil sa curiosity. Dahil yaya niya si Lucy, tiyak na pinakain niya ang gatas ng kanyang ina. Gayunpaman, walang anak si Lucy kaya imposibleng gawin ito. Natatawang ipinaliwanag ni Jincel na tinawag niya si Lucy bilang kanyang yaya dahil siya ang nagpalaki sa kanya. Sa lahat ng ito, umiinom siya ng pulbos ng gatas mula nang magkaugnay ang makamundong mundo at ang ilusyonaryong dimensyon. Nang marinig iyon, naawa si Justin kay Lucy. Sa insidente ng panggagahasa sa kanya ni Fulton, nagdusa siya ng higit sa maiisip ng isa. Walang ideya si Justin kung paano ipaalam ito kay Jincel. Kaya naman, nagpa siyang huwag na itong banggitin dahil isa rin itong bangungot para kay Lucy. Kahit na tumungo si Justin sa parehong direksyon kung saan nagpunta si Quentin, hindi sila nagtagpo sa isa't isa dahil napakaganda ng tanawin ng ilusyonaryong dimensyon. Nang hindi nakatagpo ang sinumang magsasaka, nakalabas sila sa Illusion Realm. Pagkatapos maglakbay sa kalahati ng mundo, dumating sila sa oras bago lumubog ang araw. Not to mention, sinalubong din sila ng simoy ng dagat. Ang divine sense ni Justin ay sapat na malakas upang matukoy ang lokasyon ni Lucy sa isang sulyap lamang sa lugar. Nagkataon, si Lucy ay tumatambay kasama si Yuna at ang iba pang mga babae sa labas ng isang kahoy na bahay. Bago sila dumating, nilinis na ni Justin ang kanilang mga damit at naligo upang hindi sila matakot ng sinuman. With that, dumiretso sila doon. Ito ang kahoy na bahay kung saan ginugol ni Ron ang kanyang pagre-retiro. Sa ilalim ng bubong, naroon si Yuna, Lucy, Therese, Thalia, at Melinda sa paligid ng mesa. Samantala, si Maria na naka-white blouse ay nakikipaglaro sa isang mabilog na batang babae sa magandang swing na natatakpan ng mga bulaklak at baging. Bagamat kayang punitin ni Leia ang metal na indayog, isa pa rin siyang bata na mahilig magsaya sa swing. Nang mapunta si Justin sa langit kasama si Jincel, lahat ay napalingon sa gulat. Gayunpaman, agad silang napuno ng pananibik at pasasalamat nang makita nila si Jincel.
Hobby. Ginsel. Sigaw ni Thalia. OMG? Anong sorpresa? Hindi mo ba kami masasabihan bago bumalik? Nagbibiro si Teresa. Si Leia na hindi kalayuan ay lumundag at tumakbo patungo sa kanyang ama sa bilis ng kidlat. Si Marian na nakatalikod, mahinang ngumiti habang umiiling. Tila kalmado si Marian dahil hindi siya nagulat sa biglaang pagdating ni na Justin at Ginsel. Napaluha si Yuna nang makita sila. Matapos makumpirma na hindi siya nananaginip, sumugod siya kay Ginsel at niyakap siya. Anak ko. Oh, pare. Ginsel, tiyak na pinag-alala mo ako. Tiningnan ni Yuna ang mukha at katawan ni Ginsel para masiguradong ayos lang siya. Niyakap pabalik ni Ginsel nang mahigpit ang kanyang ina habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang tumangala siya, nakita niyang naluluha si Lucy habang nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Bulong niya. Yaya. Ang bulong na iyon ay nagtulak kay Lucy na sumugod para yakapin. Naantig si Justin sa eksena ng tatlong babaeng magkayakap at umiiyak. Gayunpaman, hindi komportable para sa isang tulad niya na sumali sa kanila. Dahil dito, bigla niyang niyakap ang kanyang anak, na papalapit sa kanya at ngumiti kay Marian at sa iba pa. So, what do you think guys? Mahusay ba ang asawa mo sa pagliligtas ng mga tao? Napangiti si Justin. Sa unang pagkakataon, hindi inilibot ng mga babae ang kanilang mga mata sa kanya, sa halip, tinanong nila siya kung ano ang kanilang pinagdaanan sa Illusion Realm. Wow, huwag kang mag-alala. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Anyway, nasaan ang matandang iyon, Ron? Ron! Ron! Sa isang sulyap, napansin ni Justin na si Ron ay nasa kagubatan sa likod ng kahoy na bahay. Sigaw niya ng malakas. Ron! Ikaw na matandang freak, mabuti pang bumalik ka na. Ang dating presidente ng Mafia Alliance, si Ron ay naghahalaman sa kanyang mga mamahaling bulaklak sa kagubatan. Matapos marinig ang sigaw ni Justin, natarante siya at agad na tumakbo pabalik. Nagbalik ka na, kamahalan Pluto. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Ron. Nakasuot siya ng magaspang na uniforme ng magsasaka, nakasuot ng dayami na sombrero, at may hawak na maliit na pala. Walang alinlang na tanong niya. May order ka ba? Hoy, matandang tao, bagay sa iyo ang set ng damit na ito. Hehe. Gusto kong ipagdiwang ang muling pagsasama ng aking Ginsel, Yuna, at Lucy. Kunin mo ako ng masasarap na alak sa aking cellar. Utos ni Justin. Magalang na tanong ni Ron. Maganda ba ang 1982 Margarita, kamahalan Pluto? Oo, hindi ko na alam kung ano ang natitira doon. Magdala ka na lang ng ilang iba pa ang magagawa. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Tumango si Ron at nakangiting naglakad patungo sa bodega ng alak. Tinitigan ni Marian si Justin at bumulong. Si Mr. Ron ay ang nangungunang arkitekto sa mundo pati na rin ang isang iginagalang na elder. Paano mo siya pakikitunguhan na parang isang utusan? Masyadong bastos yan. Hindi mo ba alam na pinapanood ni Leia ang mga kilos mo doon? Oh wifey, dyan ka nagkakamali. Kung magiging magalang ako sa mga lalaking ito, iisipin nila na gusto ko silang patayin. Kung tretuhin ko sila ng walang galang, ituturing nila akong kauri nila. Tumawa si Justin habang kinurot ang mabilog na pisngi ni Lanla. Nakaka-relax ang pakiramdam pagka-uwi. 1536. Sina Ginsel, Yuna, at Lucy ay sa wakas ay kumalma ang kanilang mga luha at nagtipon sa paligid ng mesa. Gustong ipahayag ni Yuna at Lucy ang kanilang pasasalamat kay Justin ngunit pinigilan sila ni Justin dahil pakiramdam niya ay masyadong makulit ito. Umupo si Justin kasama si Leia sa kanyang yakap at nagtanong. Bakit iilan lang kayo? Nasaan si Rose, Karina, Sheila, at ang iba pa? Nagpunta ang magkapatid na babae sa isang lugar na mas malayo sa isla upang magsanay ng paglilinang dahil magdudulot ito ng malaking abala kapag nakikipaglaban sila. Mas maginhawang gawin ito sa isang lugar na walang tao. Hindi nila kailangang mag-alala na masaktan din ang mga inosenteng tao. Sagot ni Melinda. Nagulat si Justin. Pumunta din sina Karina at Sheila.
ang kanilang cultivation. Nagtagumpay sila, nagalak si Teresa. Nakalusot si Karina di nagtagal pagkatapos mong umalis. Nasa simula na siya ng soul forming stage. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa kanya. Nag-alala siya nang mapagtanto niyang si Joyce ay sumabog ng random. Pagkatapos ay natuklasan na siya rin ay nasira ang kanyang sarili. Ito ay namumukod tangi para sa Lilses na si Sheila. Mukhang talented din siya, siyan ay nakalusot kaagad. Hindi makapagsalita, hindi inaasahan ni Justin na mangyayari ang mga bagay na tulad nito. Hindi sigurado kung ano ang napagtanto ni Karina at Sheila nang biglaan ngunit ito ay magandang balita. Ang pambihirang tagumpay ni Sheila ay nahuli kay Justin na hindi nakabantay. Ang maliit na batang babae na ito ay nakakakuha mula sa normal na paglilinang hanggang sa soul forming stage sa napakaikling panahon. Kahit na mayroon silang napakaraming pildores ni Justin bilang mga suplemento upang maabot ang dulo ng yugto ng Sayantian, ang pagkakaroon ng pag-unawa at pagsasakatuparan ay ibang bagay. Gayunpaman, walang ganap sa paglinang. Si Sheila ay dumanas ng higit sa sinumang kaedad niya. Ang lahat ng mga mapanganib na karanasan sa nakaraan ay tiyak na nagbigay sa kanya ng kakaibang pagkaunawa at pag-unawa sa mundo. Hanggang sa kasalukuyan, sa kanyang mga babae, tanging sina Marian, Teresa, Thalia, Melinda, at Jinky na nasa Central City lamang ang hindi nakalusot sa soul forming stage. Si Jinsel ay hindi kasama dahil hindi siya makapag-cultivate sa unang lugar. Nang makita silang sumusugod, hindi ba ang iilan sa inyo ay nababalisa? Biro ni Justin. Tumawa si Melinda. Pinag-uusapan natin ito kanina, iniisip kong dahil ba ito sa agwat ng edad. Mukhang may bentahe ang mga mas bata pa sa pagpasok. Ngumiti si Justin habang nakatingin kay Marian. Honey, wala ka bang nararamdamang mali sa mga sinabi ni Melinda? I think you're the same age of Karina, right? Sa kabilang panig, eleganteng kumuha si Marian ng isang tasa ng itim na tsaa at humigop. Hindi ako nagmamadali. Ang kanyang casual na tugon ay hindi nakapagsalita kay Justin. Gayunpaman, ninitian niya ito nang walang sinasabi. By the way, sabi ni Thalia. Honey, sa pagbabalik ni Karina, maaari mong tingnan kung ano ang kanyang nilinang. Ito ay isang mahiwagang bagay. Nagtaas ng kilay si Justin. Bakit napaka-misteryoso mo? Habang nag-uusap sila, kumuha na si Ron ng ilang bote ng margarita red wine mula sa cellar. Ang mga brews na ito mula 1,982 ay halos hindi mabibili sa merkado. Ang isang ordinaryong isa ay hindi bababa sa $20,000, hindi banggitin ang mga mahalagang koleksyon. Gayunpaman, ang mga nasasakupan ni Justin sa buong mundo ay palaging nagpapadala sa kanya ng magagandang bagay sa buong taon. Kaya naman, hindi siya nagkukulang ng masasarap na alak. Pagkatapos magbukas ng ilang bote ng alak, inutusan si Ron na manatili ng ilang baso at makipag-usap dahil magandang araw ito para kay Justin. Hinihintay niyang bumalik din si Rose at ang iba pa. Ang kakaiba at magandang pakete ng red wine ay nakakuha ng atensyon ni Fatty at nakiusap siya kay Marian na humigop. Gayunpaman, agad niyang iniluwa ito pagkatapos ng isang lasa na nagsasabi na ang red wine ay hindi tugma sa gatas at juice. Samantala, ipinapaliwanag ni Justin ang kanilang pinagdaanan sa Illusion Realm. Nakipagtulungan si Jinsel sa pamamagitan ng hindi pagdaan sa mga nakakatakot na insidenteng iyon na mag-aalala kina Yuna at Lucy. Malakas ang chemistry ng mag-asawa. Alam na naabot ni Justin ang Tai Ching Heavenly Lightning Full Cycle at hindi maiiwasan sa Illusion Realm, nagulat at natuwa ang mga babae. Sa kabilang banda, alam ni Justin na hindi siya maiiwasan sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Hindi ako kalaban ng first. Ngunit ang aking pagtatanim ay hindi pa sapat noon. Mahirap sabihin kung anong stage na siya. Walang naintindihan si Ron sa pinag-usapan nila. Siya, na namula ang ilong dahil sa alak, ay nagsalita ng halos matapos na si Justin sa pakikipag-usap sa mga babae. Kamahalan Pluto, dahil bumalik ka, may air report ako. Oh, anong meron? Ito ay si Princess Jane.
Binalak niyang gawing laboratorio ang kanyang tirahan sa islang ito. Naipadala na niya ang mga kagamitan sa laboratorio, mga materyales, at mga dokumentong kailangan mula sa London. Ang tinatayang oras ng pagdating ay ngayong gabi. Sabi ni Ron. Si Justin, na tumango, ay hindi nagulat. Iyon ang kanyang turf, kaya hayaan mo siya. Makakatipid ito ng kanyang oras mula sa pagbalik-balik para sa mga eksperimento. Siya ay isang baliw na mananaliksik. Malamang na mapahamak siya kung hindi siya makakakuha ng akses sa isang laboratorio. Ang kapirasong lupang ito ay isang regalong iniregalo ni Catherine pagkatapos humalili sa trono bilang reyna. Kaya naman, may isang lugar na isinaayos para sa kanya at sa kanyang anak na babae. Ito ay medyo malaki din. Noon, bihira lang bumisita si Jane sa islang ito. Gayunpaman, ang kagalakan ng pananatili sa mga kapatid na babae ay nagtulak sa kanya na ilipat din ang kanyang lab sa isla. Kung tutuusin, magiging mas madali para sa kanya na lumipad kapag siya ay nagkaroon ng kanyang paglilinang. Makalipas ang isang oras, lumipad ang ilang matikas na anino mula sa langit sa timog. Si Rose at ang mga babae ay bumalik sa isla. Nasa sabik sila nang makita sina Justin at Ginsel. Panibagong tawanan at pagpapaliwanag ang inaasahan. Nakita ni Justin sina Rose, Karen, at Joyce na malapit nang matapos ang soul-forming stage nang dumating sila. Ang cultivation ni Joyce ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya, na naging dahilan upang mas malakas siya kaysa kina Rose at Karen. Nakatanggap siya ng impresyon na ang mga babae ay nakaranas ng makabuluhang pagbabago. May kakaiba siyang naramdaman nang maalala niya ang pares ng berdeng mata. Samantala, sina Karina at Sheila ay nasa simula ng soul-forming stage. Ngunit naniniwala si Justin na sa pamamagitan ng kanyang mga table tasks na kumikilos bilang mga suplemento, maaari nilang maabot ang katapusan ng yugto ng paglilinang na iyon ng hindi sa oras. Mahal, hulaan mo kung ano ang naabot ko. Hindi na hinintay na magtanong si Justin, ang pagpapakitang tao ni Karina ay nagtulak sa kanya na magtanong. Isang malaking ngiti ang nakasulat sa kanyang mukha. Nagkibit balikat si Justin. Paano ko mahuhulaan kung ginawa mo itong napakahiwaga? Ngumiti si Karina at sinimulang iikot ang kanyang truyuan. Whoosh asterisk isang ulap ng puting apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Nagulat si Justin dahil wala siyang ideya ng ganoong siga. Tanong niya. Ito ba ay isang misteryosong apoy? Oh, hobby, alam mo ba ang tungkol dito? Pagkatapos ay itinuro ni Karina si Lucy. Sinabi sa akin ni Tita Lucy na maaaring ito ang heart flame sa mga mystic flame. Alab ng puso. Tumingin si Justin kay Lucy at mabilis siyang nagpaliwanag. Ang heart flame ay talagang isang uri ng mystic flame. Ito ay isinilang mula sa puso gaya ng karaniwang makikita sa mga magsasaka na may maiikling init ng ulo. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga personalidad, nahirapan silang umupo at maglinang na nagresulta sa isang siga na bihirang lumitaw. Bukod pa rito, hindi sapat ang pagiging maikli para makamit ang gayong siga. Ang isa ay dapat magkaroon ng isang nagyayelong puso na ang ibig sabihin maliban sa paghagis ng tantrums, ang isa ay dapat magkaroon ng huling onsa ng kalmado upang makontrol ang kanyang init ng ulo. Si Karina, kung nagkataon, ay natupad ang dalawang kinakailangang ito. Hindi siya ganap na magiliw dahil dati siyang asawa ng isang punong opisyal. Nagkamali siyang taglay ang heart flame pagkatapos pag-aralan ang mga kasanayan ni Justin. Gayunpaman, ang heart flame ay itinuring na isang mystic flame na nakuha sa pamamagitan ng pag-unawa ng isang tao. Walang mga lihim o pamamaraan kung paano ito makakamit. Ang pag-atake ng gayong apoy ay depende sa paraan ng magsasaka. Iyon ang downside nito ngunit nangangahulugan din ito na mayroon itong malaking posibilidad. Hiniling ni Justin kay Karina na atakihin siya gamit ang heart flame. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang apoy na ito ay hindi talaga nasusunog ng anuman ngunit nakakagambala lamang sa pag-iisip ng isang tao na naging sanhi ng pagkabaliw ng biktima. Maaaring isipin ito bilang isang nakakagambalang mastiko na apoy.
Sa totoo lang, ang paglilinang ni Justin ay higit na nakahihigit sa kanya, sa makatuwid ito ay may kaunting epekto. Gayunpaman, kung ang mga magsasaka ng parehong yugto ng Karina ay nahawakan ng apoy na ito ng isang beses lang, sapat na iyon upang masira ang kanilang mga utak. Dahil dito, nakakairite pa rin ang apoy. Para kay Sheila, wala siyang natamo na espesyal dahil sumulong lang siya mula sa Siantian stage patungo sa Soul Forming stage. Normal lang sa lahat pero parang hindi kontento ang dalaga habang nakapout. Sina Karina at Jane, na parehong nasa soul forming stage, ay may kanya-kanyang specialty. Ang una ay ang Mystic Flame, habang ang huli ay isang Realm Skill. Si Rose at Karen, ay mayroon ding sariling mga espesyal na kakayahan. Ang simpleng pagpapalit ng ordinaryong True Chi sa True Yuan ay hindi sapat para mapasaya si Sheila. Nang makita ang batang babae na kumikilos na parang bata, ngumiti si Justin habang inilabas niya ang isang pares ng twin blades mula sa kanyang space ring. Binigay niya ito kay Sheila. Here you go, little girl. Para sa iyo ang mga ito. Mid-top grade blades. I find them really suits you kaya huwag ka nang malungkot. Pinasaya siya ni Justin. Lahat ng mga babae, hindi lamang si Sheila, ay nagmulat ng kanilang mga mata ng napakalaki na parabang sila ay bababa nang makita ang mga armas. Ang haba ng dalawang talim na ito ay wala pang isang talampakan. Ang isa na may mas makapal na hilt at gintong pattern ay ginawa gamit ang salitang Manju, habang ang isa ay medyo magaan. Ito ay natatakpan ng mga lilang pattern ng isang namumulaklak na bulaklak at pinangalanang Sage. 1537. Ang pares ng kambal na talim ay kumikinang at nakakabighani. Manje Sage. Isa ito sa pinakamahusay na mid-top grade weapons, na kilala sa buong Illusion Realm. Hobby, nakuha mo ba ito sa mga elder ng pamilya Lo? Agad na nakilala ni Jincel ang mga armas. Umiling si Justin, hindi niya maalala ang mga walang kwentang bagay. Dati, pinatay ko ang napakaraming miyembro ng pamilya Fritz at Lo. Nakakuha ako ng ilang mga armas mula sa kanila, ngunit hindi sila nagkakahalaga ng pansin. Tanging ang set ng mga blades na ito lang ang nakapansin sa akin bilang kaibig-ibig at akmang-akma kay Sheila. Kaya nagpa siya akong bigyan siya ng regalo. Bakit? Kilalang kilala ba ito? Oo. Ang dalawahang blades ay bihira, at ang Manje Sage ang pinakabihirang sa lahat. Ang Manju ay maaaring magpalapot ng espiritual na enerhiya upang lumikha ng isang uri ng paglaban na maaaring gamitin para sa parehong opensa at depensa. Samantala, ang Sage ay may kakayahang lubos na bawasan ang espiritual na paglaban sa enerhiya at pahusayin ang bilis ng isang tao sa isang iglap. Mas mainam na mahuli ang iyong kalaban ng walang bantay. Kung ang mga blade na ito ay magagamit ng tama upang magamit ang kambal na kombinasyon. Mag-adjust sa pagbabago ng estilo ng pakikipaglaban, gayunpaman, dahil ito ay malapit na mga armas, kung ang iyong mga diskarte ay hindi tugma, malalagay mo sa panganib ang iyong sarili. Nagpaliwanag si Jincel. Bago pa makapagsalita si Justin, inagaw na ni Sheila ang mga talam mula sa kanyang mga kamay, niyakap ang mga ito ng namumula at magandang mukha. Wala akong pakialam. Sabi ni Kuya Justin para sa akin iyon, kaya akin na. Magsasanay ako ng maayos. Pangako hindi ko ito gagamitin kung hindi ko ito kabisado. Mabilis na sagot ni Sheila. Ang pares ng mga talim na ito ay hindi maikakailang napakarilag, na para bang ito ay isang gawa ng sining na nilikha ng isang Diyos. Ang pagtawag sa kanila ng mga sandata para sa pagpatay ay madungisan ang karangalang ipinagkaloob sa kanila. Ang kagandahan nito ay nagpainggit sa ibang mga babae. Hobby, paano ka magiging baya sa pagbibigay lamang ng regalo kay Sheila? Si Joyce ang unang hindi nasiyahan habang niyayakap niya ang braso ni Justin at nanligaw sa kanya. Agad siyang binigyan ni Sheila ng ghost face. Si Sister Joyce ay tiyak na hindi nahihiya. Nagagawa pa ring manligaw sa edad na ito. Ikaw na maliit na babae. Namula si Joyce at tumalon para kilitiin si Sheila. Nang makitang nagkakagulo ang dalawang babae, mabilis na itinapon ni Justin ang isang grupo ng mga armas mula sa kanyang space ring.
Lahat sila ay inilapag sa damuhan para mapagpilian nila. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Marami pa akong grupo dito. Lahat ay nakakakuha ng isa, huwag magpanik. Nakatitig sa iba't ibang sandata, humigit kumulang 20-30 na kumikinang at nagpapalabas ng malakas na ulap ng espiritual na enerhiya, lahat ay natulala. Kinuha ni Justin ang middle grade wooden spirit sword ni Fulton at ibinigay ito kay Joyce. Here you go. Dahil ang true yuan mo ay ascribed to wood, baby Joyce, itong wood spirit sword ay may potensyal na lubos na pagbutihin ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Hindi rin ito mukhang masama. Mas malugod kang tinatanggap na magkaroon nito. Sigaw ni Jincel. OMG. Hindi ba ito ang sandata ni Fulton? Napangiti si Justin. Jincel, ang peking kapatid mo ay pinatay ko. Okay lang kay Joyce na magkaroon ng armas na ito, tama ba? Umiling si Jincel. Oo naman. Nagulat lang ako saglit. Sa katunayan, siya ay higit sa masaya. Gusto lang ng mga taong iyon na magdusa siya kaya wala siyang pakialam kung kanino ang kanilang mga armas. Kahit na natanggap ni Joyce ang wood spirit sword, ang isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan ay nananatili sa paligid niya dahil ang hitsura ng kanyang sandata ay wala kahit saan nakatumbas ng manja shade. Gayunpaman, hindi kayang bigyang kasiyahan ni Justin ang lahat dahil mayroon lamang isang pares ng kambal na talam. Bagamat hiniling ni Justin sa mga babae na pumili ng anumang armas na gusto nila, hindi nila ito ginawa, sa halip, hinintay nilang italaga sila ni Justin. Ito ay dahil lamang sa pagbibigay sa kanila ni Justin ng isang bagay ay nagsisilbing isang espesyal na kahulugan. Gayon din, naniwala sila sa desisyon ni Justin dahil ito ay pumipili ng mga armas, hindi mga laruan. Sa huli, nakuha ni Rose ang Sanhua Blade, si Karen ang may Thunder Whip at ang Blood Dragon's Golden Dagger ay ibinigay kay Karina. Kahit na ang ibang mga babae ay hindi pa rin nakakagamit ng mga armas, binigyan sila ni Justin ng kahit isa o dalawang armas bilang isang kilos. Ang lahat ay binigyan ng isang defensive weapon maliban kay Marian dahil hawak niya ang fengxiang bangle. Hanggang sa kasalukuyan, si Justin, kahit na may mataas na antas ng paglilinang, ay hindi matukoy ang grado ng fengxiang bangle. Tila ang grado ay nauugnay sa paglilinang ng nagsusuot. Marahil ay hindi na ipakita ng cultivation ni Marian ang tunay na kapangyarihan ng bangle. Tulad ng para sa mababang uri ng mga armas, ang mga ito ay walang silbi, lalo na kay Justin na umabot sa isang mataas na antas ng paglilinang. Random na pumili si Justin ng magandang low-grade flying sword para kay Leia bilang isang laruan, kung hindi ay maghapong magpupot si Fatty. Bukod dito, ang mga babaeng walang space ring ay binigyan ng isa. Bagamat iba ang imbakan ng bawat singsing, sapat na para sa kanila na panatilihin ang mga bagay na gusto nila. Ang mga babae ay mas naaakit sa mismong singsing kaysa sa paggamit nito. Gabi na nang halos matapos ang kasalukuyang sesyon ng pamamahagi. Kasabay nito, may kakaibang true yuan na lumilitaw sa direksyong hilagang kanluran. Si Jane iyon. Dahil wala silang ibang magawa, pumunta si Justin at ang mga babae sa dalampasigan para mamasyal. Noon lang, nakita nila ang isang dambuhalang barko ng kargamento ng British Royal Family na dahan-daang nakadaong sa jetty. Ang watawat ng maharlikang pamilya ng Welch sa barko ay umuuga sa hangin. Sa ilalim ng utos ng isang opisyal, isang grupo ng mga maharlikang sundalo ang naglalabas ng maraming malalaking kahon mula sa barkong pangkargamento. Inilagay silang lahat sa mga truck at dinala sa gustong lokasyon ni Jane para sa kanyang laboratorio. Samantala, dahan-daang bumaba ang isang helicopter sa pinakadulo at may ilang figure na bumaba mula rito. Naka-white color button-up siya na nilagyan ng maayos, naka-roll up na manggas at pantalon na may pattern sa magkabilang gilid. Tila magulo ang amber niyang buhok na tinatangay ng hanging dagat. Ang kagandahan at pagkahari ay naglalabas sa loob niya. Nakangiting naglakad si Jane papunta sa kanila habang mahigpit na nakasunod sa likod niya ang dalawang babae. Ang isa ay isang mayamang babae at ang isa ay isang mahiyaing puting babae. Ang maganda at mature na babae na kamukha ni Jane ay si Reyna Catherine.
Ang hot at sexy niya sa navy blue na sleeveless na blouse na iyon na tila umaalalay sa kanyang pares ng mga bundok sa kanyang dibdib. Naku, Lil Jane, magdahan-dahan ka sa paglalakad. Hintayin mo si Mama. Sumisigaw si Catherine mula sa malayo pero umarte si Jane na parang walang narinig at gumawa ng paraan sa grupo ng mga tao. Binati ni Marian at ng iba pa si Jane at natural na niyakap siya ni Justin. Bakit nandito din ang mama mo? Bahagyang kinabahan si Justin nang makita si Catherine. Napangiti si Jane nang walang magawa. Alam niya ito noong inilipat ko ang mga bagay-bagay at iginiit na magsama-sama, sinabi na natatakot siya na baka manatili ako sa isla magpakailanman at iwanan siya. Tumango si Justin. Kung si Catherine iyon, malamang na gumawa siya ng ganoong desisyon. Noon lang, nagjogging si Catherine kay Justin, puno ng pananabik. Hindi itinatago ang anumang pananabik, ibinuka niya ang kanyang mapuputing mga braso at niyakap si Justin ng mahigpit. Oh, mahal kong Justin, matagal na. Hindi mo ba ako nami-miss? Muuwaks. Binigyan ni Catherine si Justin ng isang mahigpit na halik sa pisngi na nag-iwan ng kitang-kitang marka. Sa isang segundong iyon, naramdaman ni Justin ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad at tumalikod na may nakakahiyang ngiti. Obviously, lahat ng babae ay nakatingin sa kanya na may nakakatakot na tingin. Si Justin ay natakot. Bagamat ang mga yakap at halik ay isang uri ng kagandahang asal at sila ni Catherine ay magkaibigan lamang, maliwanag na sila ay nagkaroon ng isang sexual na relasyon. Si Jane ay itinuturing na kanyang babae sa kasalukuyan, kaya ibig sabihin ay pinako ni Justin ang mag-ina. Kumusta, kamahalan Pluto? Isang kinakabahan ngunit batang boses ang nagmula sa gilid. Ito ay ang puting babae na hindi kailanman nagsalita dati. Masyadong abala si Justin kanina at wala siyang oras para batiin siya. May naalala siya at ngumiti. Ikaw dapat si Grace, tinanggap ang estudyanteng si Jane. Nagningning ang mga mata ng munting Grace at ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis, tumango ng mariin. Oo. Naaalala pa rin ako ng kamahalan Pluto. Of course, you saved my lady. I'll forever remember you. Inabot ni Justin ang paghaplos sa ulo ni Grace habang ang babaeng ito ay parang kapatid na babae sa kanya. Namula si Grace. Ang guro ko ang nagligtas kay Lady Fritz, ako. Sa totoo lang, wala akong masyadong ginawa. Nataranta ang mga babae sa kanilang pinag-uusapan at dahil dito, ipinaliwanag ni Jane ang pangyayari kung saan niya iniligtas si Ginsel pabalik sa London. Noon lamang, naalala ni Ginsel at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Grace. Bakit mo siya dinala? Tanong ni Justin kay Jane. Itong Grace na ito ay tila kilala ang ilan sa aking mga pinanggalingan. Bilang apprentice ko, nadiskubre ko na mabilis siyang mag-aral. Higit sa lahat, positibo siya sa pananaw at mabait na puso. At saka, mukhang magaling siya sa profesional na pag-aaral. I guess nabaon na lang ang talent niya dahil hindi pa siya nakakatanggap ng maayos at magandang edukasyon. Nasimulan ko na siyang turuan na maging unang assistant ko para mamanan niya ang lahat ng mga kakayahan ko para malaman niya kung saan kailangan niya ang pagsubok. At mag-aral. Ibinaba ni Grace ang kanyang ulo na namumula ang mukha dahil masaya siyang makatanggap ng mga papuri mula sa kanyang guro. 1538. Sa isang ngiti, mahinang kinatok ni Justin ang noo ni Jane. Sina Justin at Catherine lamang ang naglakas loob na gumawa ng ganoong mga aksyon kay Prinsesa Jane, isang figure na iginagalang ng lahat ng mga pinuno ng bansa. Are you even old enough to want an heir of your skills? A couple you want in front of your student but not in front of me. Okay, let the soldiers carry those cargoes and we back for dinner. Oh yeah? Do join us, Grace. Inanyayahan siya ni Justin. Awkward na ngumiti si Jane kay Grace, kunwari walang nangyari habang nakaramdam siya ng hiya sa harap ng kanyang estudyante. Pagkatapos ay bumalik sila sa kastilyo ni Justin. Napuno na naman ng daldalan at tawanan ng hangin habang naghahaponan. Tinanong ni Justin si Jane kung gusto niya ng ilang armas ngunit tinanggihan niya ito kaagad.
Ang dahilan ay ang mga armas na iyon ay masyadong mahina at naramdaman niya na hindi niya kailangan ng anumang mga armas para sa kanyang kakayahan sa realm. Samantala, sinamantala ni Catherine ang pagkakataong ito upang linlangin ang ilang mababang uri ng table task para mapanatili ang kanyang kagandahan mula kay Justin. Binigyan pa siya ni Justin ng listahan ng mga pamamaraan na makakatulong sa kanya sa pagpapanatili ng kalusugan at kagandahan. Kung kakayanin ba niya ito, hindi iyon isang bagay na pinagkakaabalahan ni Justin. Para kay Justin, hindi niya iniisip na ang lahat ng kakilala niya ay dapat magbahagi ng parehong daan o libong taon ng buhay gaya ng ginawa niya. Masyadong nagpapahirap. Dapat niyang matutunang makipaghiwalay sa ilan sa kanila sa buong buhay niya. Sa kabutihang palad, habang lumalago ang kanyang paglilinang at pag-unawa, naunawaan ni Justin ang kahulugan ng buhay. Ang mga kababaihan ay nagsasaya habang tinatangkilik ang western cuisine na inihanda ng mga chef. Sa kabilang banda, si Yang Leia ay nakaupo sa kanyang espesyal na upuan ng bata. Ang piraso ng steak na iyon na hindi niya sinasadyang nahulog ay ang ika-8 piraso. Hobby, hanggang kailan mo balak manatili dito? Nabalitaan ko kay Jincel na plano mong bumalik sa Illusion Realm para patayin ang mga miyembro ng pamilya Lo. Tanong ni Karina na may excitement na nakasulat sa buong mukha niya. Habang hinihiwa ang sirloin sa kanyang plato, ngumiti si Justin. Karina, alam ko kung ano ang iniisip mo ngunit dapat kong sabihin ito sa iyo. Kahit nataglay mo ang heart flame, ang iyong cultivation ay masyadong mababa. Quentin na bastard na iyon ay maaaring pumatay ng libu-libong tao na tulad mo sa isang golden crow lamang. Kaya, huwag mong isipin na dadalhin kita doon. Tara, pupunta ka dyan. Hindi mo ba kami kayang protektahan? Nagmamakaawa si Karina with her puppy eyes. Para sa kanya, ito ay pagpapahirap na linangin lamang ngunit hindi makasali sa isang tunay na labanan. Isa pa, siya, isang taong puno ng hustisya, ay naasar nang malaman niya kung paano tinatrato ng mga bastos na iyon si Jincel. Tama na yan Karina. Ang pagtag namin ni Hobby ay madaragdagan lang ang pasanin niya. Baka hindi siya maiiwasan sa Illusion Realm lang. Pero sa amin, magkakaroon siya ng kahinaan. Pinayuhan ni Karen ang kanyang kapatid. Nagpout si Karina at inikot ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid. Sis, nagsasalita ka na parang ayaw mong pumunta. Curious talaga ako kung ano ang hitsura ng Illusion Realm. Walang espesyal. Ang Illusion Realm ay malalaking piraso lamang ng kagubatan at nalalatagan ng nyebe na bundok at isang grupo ng mga kakaibang bahay. Tumawa si Justin. Tanong ni Rose. So, kailan ka babalik doon Hobby? Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa mag-ama ng pamilya Lo ay dapat na madali, tama ba? Nagmumuni-muni si Justin habang inilapag ang mga kubyertos. Malumanay niyang sagot na may casual na ngiti. Ipatigil ko ito pagkatapos ng malaking pag-iisip. Iyan ay dahil sigurado akong mapapatay ko sila. Walang kwenta ang pagmamadali. Madali kong malalampasan ang kapigatian ng Shang-Ching Heavenly Lightning ngayong nakuha ko na ang ganap na karunungan sa Chaos Cauldron. Ang kailangan ko talagang gawin ngayon ay makabisado ang Shang-Ching Heavenly bago ko ibalik ito sa Really. Walang pagkakataon si Quentin sa kasalukuyan, dapat kong maabot ang tamang oras kahit na, sa puso ko, sana ay lumapit sila sa akin upang hindi ko nasayangin ang aking oras sa paghahanap sa kanila ng isa-isa. Hindi ko naman siguro makakalimutan ang tunay na intensyon, di ba? Natahimik ang kapaligiran habang ang mga babae ay tumingin kay Justin ng may pasasalamat. Ito ay hindi formal na sinasabi mo ang mga nakakatakot na salita. Bigla, si Maria na nasa tabi ni Justin ay napatingin sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata habang nagsasalita. Tumawa ng malakas si Justin. Ang lalaking may asawa ay palaging mabilis nagiging mature. Halos 3 taon na tayong kasal, lahat ng ito ay dahil sa iyong coaching, my lady boss. Stop kissing my butt. Itinulak ni Maria ng ulo ni Justin palayo. Ngumisi si Justin. At saka, sa Starling City, wala pa ring balita mula kay Hanya na nag-disguised bilang Mary Chris. Hinihintay ko na kumilos ang Hidden Force sa likod ng pamilya Meng.
Iyon ay isang bagay na kailangan ko ring ayusin. Isa pa, gusto kong hintayin na lumago ang lahat ng iyong cultivation bago harapin ang mga taong iyon. Saka lang, kahit na mamatay ako, makatitiyak ako. Nagsasalita ka na para kang kamangha-mangha. Maaaring hindi kami makakalaban sa tabi mo, ngunit kung may mangyaring masama sa iyo, mamamatay din kami. Kaya, sa simula, hindi ka nag-iisa. Sa seryosong tono, sabi ni Talia. Ang kanyang mga salita ay nagudyok ng isang alon ng taginting sa mga kababaihan. Mula sa sandaling nagpasya silang makasama si Justin, naghanda na sila para sa pinakamasama. Ang mood ay pilit, at si Catherine ay hindi nakayanan. Dahil dito, inilapag ng Reyna ang kanyang kutsara at gumawa ng rekomendasyon. Sabi ko. Dahil bumalik na si Justin at nandito na ang lahat, maaaring masyadong monotonous ang pananatili sa isla. Paano ang pagpunta sa London para manood ng football game? Nasa akin na ang lahat. Football match. Kumunot ang noo ni Jane. Nay, bakit biglaan ang football? At kailan pa nanunood ng football ang sinuman sa atin? Hindi yun ang ibig kong sabihin, paliwanag ni Catherine. Lil Jane, ang alam mo lang ay pananaliksik at mga eksperimento, wala kang pakialam sa mga nangyayari sa paligid mo. Sa ika-8 ng Mayo, ang final ng UEFA Champions League ay gaganapin sa Wembley Stadium sa London. So, paano ito nauugnay sa atin? Siyempre. Sa pagkakataong ito, inimbitahan nila si Miss Lucille sa opening ceremony bilang isang espesyal na panauhin. Kakantahin niya ang theme tune. Alam mo ba na ang pagiging live sa UEFA Champions League Finals at kumanta ng solo ay isang bagay na gusto ng mga superstar na iyon? Hindi pa ito nangyari dati. Siya ang superstar ng Zenica. Nanlaki ang mga pupils ni Catherine. Napagtanto ng lahat ang katotohanan. Sumimangot si Marian at hindi masaya. Dam na hindi man lang sinabi sa akin ni Lucille ang tungkol dito. Napakagandang milestone para sa kanya. At saka, hindi rin malayo ang United Kingdom. Chairman ng isang multinational na grupo ng kumpanya, sa tingin mo ba ay may oras ka para mag-abala tungkol sa isang maliit na kumpanya ng entertainment sa ilalim ng iyong grupo? I bet si Lucille ay abala sa paghahanda para dito kaya wala pa siyang oras na ipaalam sa iyo. Tinuya siya ni Justin. Dahil sa mungkahi ni Catherine, naramdaman ng lahat na dapat silang lumipad para panoorin ang laban kahit na nandoon sila para lang suportahan si Lucille. Bilang karagdagan, nais ng mga kababaihan na makalanghap ng sariwang hangin dahil hindi kawili-wili ang pananatili sa isla upang magtanim. Dahil bumalik si Justin, hindi gaanong nag-aalala ang mga babae at maaaring gumugol ng ilang oras sa pamimili sa mga mall sa iba't ibang bansa. Kasabay nito, kaharian ng ilusyon. Pamilya Nigel. Sa silid ng pagpupulong ng angkan, hindi maganda ang hitsura ni Alfred habang nakikinig siya sa ulat mula sa especially Ian na nakatalikod kay Regan, Emerson, at iba pa. Sige, tumayo ka na. Ilang sandali pa, winagayway ni Alfred ang kanyang kamay. Agad na tumakas ang especially Ia palabas ng meeting room. Nang lumingon siya, bumantong hininga si Alfred at tinitigan ang kanyang mga kapatid at matatanda. May mapait na ngiti, paliwanag niya. Ang Justin na iyon, tiyak na maswerte. Nakaligtas siya. Ang mas nakakatakot ay, kung totoo ang sinabi ng especially Ia, maging sina Quentin Law at Chadwick, pati na rin ang mga elder na may raw water stage na nasa kalagitnaan o mas mataas, ay ganap na napabagsak. Lahat sila ay naghiwa-hiwalay sa pagtatangkang tumakas. Iyon ay maaaring magpahiwatig lamang ng isa sa dalawang bagay. Ang lakas ni Justin ay maaaring mas malaki kaysa sa ekspresyon ng Tai Ching Heavenly. God damn it! Paano naabot ng bastard na iyon ang ganoong kataas na cultivation? Hindi siya ganoon kakatakot-takot noong una namin siyang makita. Siyang Ching Heavenly Lightning. Siguradong banibiro mo ako. Iilan lang ang 200,000 taon na iyon. Posible bang may makarating doon sa kasalukuyan? Bulong ni Emerson. Ang pagkakaroon ng isang maalamat na bagay tulad ng Chaos Cauldron ay nangangahulugan na si Justin ay hindi ordinaryong tao. My lord,
Kahit hindi siya kaibiganin ng aming pamilyang Nigel, hindi kami dapat magkaaway. O kung hindi, natatakot ako kahit na magsama-sama ang great-grand elders ng aming pamilya, baka hindi namin mapaglabanan ang kanyang galit. Iminungkahi ng isang matanda na may kulay abo na puting buhok. Pagkatapos ng pag-iisip, tinitigan ni Alfred si Emerson. Old Fourth, pumunta at sabihin kay Gilmore na kontaken ang kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nais kong makilala si Justin ng pribado. Ano? Kuya? Masyadong delikado iyan. Ang lalaking iyon ay isang pamatay na demonyo. Mga salitang lumabas sa bibig ni Emerson. Walang nakipagsapalaran, walang natamo. 1539. Ang pangkat ng hukbong dagat ng Britanya ay umalis sa isla pagkatapos may tayo ang laboratorio ni Jane sa ilalim ng isang mahusay na manggagawa. Si Justin ay nag-e-enjoy sa kanyang buhay sa nakalipas na 2 araw. Araw man o gabi, masaya siya kasama ang kanyang mga babae sa tuwing may pagkakataon. Hindi mahalaga sa nakatagong puting beach, sa likod ng mga bahura, sa gubat, sa silid ng babae, o kahit sa yate. Ang mga landas ng kanilang pagtatalik ay kung saan-saan makikita. Muling ipinakita ang hindi kapani-paniwalang tibay ni Justin sa patuloy na kasiyahan. Siya ay hindi kailanman isang inosenteng tao sa lahat. Hindi niya napigil ang mapapaligiran ng iba't iba sexy at magagandang babae. Higit pa rito, bawat isa sa mga babae ay gustong mabuntis, kaya hindi nila kailanman tinanggihan ang mga hangarin ni Justin hanggang sa sila ay pagod o may ibang tao sa paligid. Napahinto lang sila ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, kung ang isang tao ay medyo malapit na kapatid na babae, hihilingin sa kanya na sumama. Si Justin ay nasa cloud 9 dahil may mga babae sa magkabilang braso niya. Ito ay napakasaya na ang isa ay mawawala ng subaybay sa katotohanan. Sa kabutihang palad, malinaw pa rin si Justin sa kanyang ginagawa at kung ano ang dapat niyang gawin. Si Justin, sa kabilang banda, ay hindi nasiyahan kay Sheila at Jane. Hindi naman sa ayaw niya. Buti na lang may naramdaman siyang kakaiba sa paligid ni Sheila. Para naman kay Jane. Wala siyang libreng oras dahil abala siya sa kanyang lab sa pagsasagawa ng mga pagsusulit at pananaliksik. Walang tigil siyang nagtatrabaho kasama ang kanyang munting aide, si Grace, sa lahat mula sa pag-set up ng laboratorio hanggang sa paggawa ng iba't ibang kagamitan. Nakipag-inuman si Justin kasama ang mga matandang kaibigan na bumisita sa kanya sa isla noong 3 gabi. Pagbalik niya sa master bedroom ng Kastilyo, napansin niya si Maria na nagbabasa ng ilang dokumentong ipinadala ni Hannah malapit sa mesa. Nakasuot siya ng half-transparent na white lace sleeping blouse, nakatalikod siya sa pinto. Sa pagtingin sa kanya mula ulo hanggang paa, madaling mapansin ang kanyang manipis na maselang binti, makinis na hita, payat na baywang, at ang 2 malalaking bundok na iyon. Napalunok si Justin habang lumalapit sa kanya. Niyakap siya mula sa likod, ang kanyang mga kamay ay casual na lumipat sa mga bundok ni Marian. Hinawi ni Marian ang kanyang buhok at sumulyap sa kanya. Matulog ka na sa kwarto ng iba ngayong gabi. Gusto ni Leia na matulog sa akin. Oh, Terra na honey. Pwede namang pumunta si Leia kung kailan niya gusto. Hindi naman siguro ako gagawa ng kalokohan sa'yo. Hindi ba't masarap tayong 3 na matulog? Napangiti si Justin habang marahang pinipiga ang 2 red beans niya. Dahan daw ang umungol si Maria na namumula ang mukha. Ngunit, mabilis niyang itinulak ang mga kamay nito palayo. Tama na, may seryoso akong pag-uusapan sa iyo. Nagulat si Justin at nagtanong, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Seryoso? Totoo bang tinawag ka na naman ng nanay ko? Sa asterisk may nasabi na naman ba siyang masama sa iyo? Huwag kang mag-alala sa kanya. Palaging may awayan ang biyenan at ang asawa. Natural lang sa kanya ang magalit ngayong lumipat na kami sa ibang bansa. Isasama ko si Leia para makita siya bukas para matahimik siya. It isn't about mom, baka sa kanyang mga mata ang isang pakiramdam ng pag-aatubili at halo-halong damdamin. Kinagat niya ang cherry lips niya, napabuntong hininga siya. Ito ay si Premier Nigel. Ang nakangiti at pabirong ekspresyon sa mukha ni Justin ay agad na napalitan ng seryoso.
Anong meron sa kanya? Ano ang sinabi niya sa'yo this time? Nang makita ang ekspresyong iyon mula kay Justin, alam niyang naging seryoso ang lalaki at walang intensyon na magbiro. Gusto niyang sabihin ko sa iyo na ang patriarch ng pamilya Nigel. Nais kang makilala ng pribado. Mag-isip kung maaari mo siyang makilala para sa akin. Ikaw ang pumili ng oras at lugar. Bulong ni Marian. Nagulat si Justin. Ang patriarch ng pamilya Nigel. Pagkatapos, dapat itong si Alfred. Natahimik siya sandali bago sumagot. Marian, sinabi mo. Para sa iyong kapakanan. Nanggaling ba iyon sa iyong sariling kalooban o? Pinilit kanyang sabihin iyon. Tumangala si Marian sa kanya at nagtanong. Mayroon bang pagkakaiba iyon? Siyempre, huminga ng malalim si Justin. Kung sa intensyon mo, sasalubungin ko siya dahil hinding-hindi ko tatanggihan ang hiling ng asawa ko. Pero, kung si Gilmore ang nagsusumikap na samantalahin ang relasyon namin para makipagkita sa akin ng isang taong hindi ko gustong makilala, kung gayon, hindi ako pupunta. Ayokong mag-aksaya ng oras na makipagkita sa isang taong hindi ko kailanman magiging kaibigan. It's either walang karelasyon o mamaya, patayin siya sa mga taong iyon. Tinitigan ni Marian ang kanyang lalaki habang hinahabol ang kanyang hininga. Ilang sandali pa, ngumiti siya na parang may natanggal sa kanyang balikat. Then, don't meet him. I'll reply to him. Don't bother about my sake. Hindi ngumiti si Justin sa halip ay bumulong siya. Dapat bang makipag-ugnayan ka sa kanya? Pwede bang? Huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Sa ngayon. Dapat ayos lang siguro. Sagot ni Marian. Hindi ako gagawa ng katangahan. Kaya kung maghusga. Ang lalaking iyon, si Gilmore Nigel, ay masyadong kakilakilabot. Kung ang sinumang mga magulang ay maaaring tunay na iwanan ang kanilang anak, siya lamang ang mag-isa. Isang udyok ng puot ang dumaan kay Justin habang inaalala niya ang pagtatapos ni na Carmela at Gareth. Natatakot lang ako na sa huli ay sasaktan ka niya. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo nang hindi nagsasalita. Gayunpaman, alam ni Justin na walang silbi ang kanyang payo at maibibigay lamang niya ang lahat sa pagprotekta sa kanyang ginang. Dahil sa kaguluhan ng ganoong bagay, wala na siya sa mood na makipaglandian kay Marian. Pagkatapos ay umalis siya pagkatapos sa plaza ng ulo ng kanyang anak nang tumalon ito sa silid na naka-polka dot pajama. Nakatayo sa bangin sa labas ng kastilyo, si Justin ay nakatingin sa kalangitan sa gabi. Iniisip niya kung ano ang plano ng pamilya Nigel. Noon lang, mula sa gilid ng kanyang mga mata, may nakita siyang liwanag na nagniningning. Ito ay mula sa bagong setup na laboratorio ni Jane. Bagamat malalim na ang gabi, hindi na bumalik si Jane sa kanyang silid para magpahinga bagkos ay nagsasaliksik pa rin. Bigla niyang naalala na mayroon siyang ilang mga katanungan para sa babaeng henyo kaya lumipad siya sa lab. Nang mapansin niyang walang tao sa unang palapag, umakyat siya sa hagdan. Mayroong kabuuang 7 palapag sa laboratorio dahil saklaw ng pananaliksik ni Jane ang malawak na hanay ng mga larangan. Ang bilang ng mga kakaiba at pambihirang kagamitan ay napakahusay na maaaring hindi alam ng ibang mga siyentipiko kung paano patakbuhin ang mga ito. Gayunpaman, iyon ang lahat ng mga kayamanan ni Jane. Mas gusto sana ng mga babaeng kasing edad niya ang mga branded na bag at alahas ngunit iba ang pagmamahal ng prinsesang ito. Bago makarating sa itaas na palapag, narinig ni Justin na sumisigaw sina Jane at Grace. Guro, naabot na ng accelerator ang kritikal na punto ng force field. Ano ang kahusayan ng conversion? 99.998% pataas. Nasuri ang mga coordinate. Simulan ang countdown. Oo. 5, 4, 3, 2, 1. Si Justin na nakarating sa itaas na palapag ay curious kung ano ang kanilang ginagawa. Bakit sila nagbibilang? Sinusubukan ba nilang maglunsad ng rocket? Muntik na siyang malaglag sa lupa matapos makita ang kanilang ginagawa mula sa labasan ng hagdan. Sa gitna ng lab, may pinong puting silindro na kagamitan na nakaharap sa mabituing kalangitan.
Isang light beam na kasing laki ng palad ang na-shoot out mula sa cylinder equipment. Tumagos ito sa mga ulap at dumiretso sa kalangitan. Nagulat si Justin sa nakita niya. Kahit na wala siyang ideya kung ano iyon, tila, nag-ipon ito ng malakas at nakakatakot na kapangyarihan. Habang kumukupas ang sinag ng liwanag, bumalik sa normal ang liwanag ng lab. Noon lang niya napansin na nakasuot ng goggles sina Jane at Gray sa buong proseso at pinaandar nila ito sa magkabilang gilid ng stage. Teacher. Ayon sa data, 0.1 atometers lang ang layo mula sa katumpakan ng shot. Naabot na nito ang iyong mga kinakailangan. Tuwang-tuwa si Grace. Hinubad ni Jane, na nakaputing lab coat, ang kanyang salaming mata at ang hairband na tumatali sa kanyang nakapusod. Sa isang kasiya siyang ngiti, tumingin siya kay Justin na naghihintay sa hagdan. Little Grace, maganda ang ginawa mo ngayon. Maaari ka nang bumalik para magpahinga. Ako na ang maglilinis ng mga natitirang gamit. Napansin din ni Grace si Justin na lumitaw ng wala saan. Namumula ang mukha, bumaba siya ng hagdan pagkatapos batiin si Jane at Justin ng palm. Sok-sok, mukhang tama ang napili mong estudyante. Tiyak na tuwang-tuwa at nasisiyahan ang batang babae na iyon sa iyong pananaliksik. Tumango si Justin habang naglalakad papunta sa gitna ng lab, pinaikot-ikot ang puting cylinder object. Hindi niya moari kung ano iyon. Si Grace ay pangunahing interesado sa medisina noong una, ngunit natanto ko ang kanyang likas na talento bilang isang siyentipiko. Tinanggal ni Jane ang kanyang rubber gloves at lumapit kay Justin. Mahal, hindi ka ba nagpapakita sa aking lab sa isang hindi komportableng oras? Kiniliti ni Justin ang kanyang pisngi na may awkward na ngiti. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Ano to? Parang makapangyarihan. Tuwang-tuwa si Jane habang hinihimas mabuti ang cylinder object. Ito ay isang bagay na pinaghirapan ko ng halos isang taon. Pinangalanan ko itong Cumberbatch Particle Light Beam Cannon. Ano sa palagay mo ito? Hindi ba ito mukhang cute? 1540. Cute. Matapos kumpirmahin ang kanyang narinig, tumango si Justin na may awkward na ngiti. Oo, bilog ito sa gilid. Medyo maganda. Nang makatanggap ng mga papuri mula kay Justin, kumikinang ang mga mata ni Jane at nagsimulang ipakilala ang background ng kanya na ito, kasama ang konsepto ng disenyo nito, ang physics, mechanics, at mga teorya sa matematika. Nagulat si Justin sa napakaraming impormasyon. Dahil alam niyang hindi titigil si Jane, mabilis niya itong pinutol sa isang tanong. Tungkol dyan. Jane, paano kung sabihin mo lang sa akin kung para saan ito? Isang sandata para pumatay ng tao. Pumatay ng tao. Biglang tumawa si Jane. Maaari itong gamitin upang pumatay ng mga tao ngunit idinisenyo ko ito upang harangan ang mga meteor at asteroid para sa mga spaceship sa hinaharap. Halika ulit. Nalaglag ang panga ni Justin sa pagkataranta. Bakit ito nauugnay sa mga spaceships out of the blue? Matiyag ang paliwanag ni Jane. Tama ang sinabi ng kaibigan kong si Hawkang. Napakaraming planeta sa universo. Mula sa statistical na pananaw, ang posibilidad na magkaroon ng isa pang nabubuhay na species maliban sa mga tao na umiiral sa ating cosmos ay hindi makalkala. Kahit na walang mga alien na natuklasan, ang kanilang pag-iral ay halos tiyak. Kaya, kung ang mga dayuhan ay nahanap na tayo bago tayo gawin, nangangahulugan ito na tayong mga tao, na hindi maaaring mag-ambag sa Mars kung maaari silang mapunta sa Mars. Anumang bagay sa mga buhay na species sa Earth, ang pinakamahalagang layunin ay ang maglakbay sa kalawakan at mapanatili ang isang tao na kahalili bilang resulta, nais kong lumikha ng isang sandata na itinayo sa pundasyon ng mga light beam. Ito ay katulad ng armas sa sci-fi na mga pelikula, ako lamang ang nakaisip ng tunay na bagay. Siyempre, ito ay isang pagsubok lamang. Kung gagamitin natin ito sa isang spaceship, kakailanganin nating bumuo ng mas malaking particle accelerator at karagdagang teknolohiya na angkop para sa sitwasyon. Upang ibuod, hindi mahirap lumikha ng isa pang sandata gamit ang prototype na ito.
Ang kailangan kong malaman ngayon ay kung paano i-convert ang energy activator sa solar energy o anumang iba pang anyo ng renewable energy sa cosmos. Ngunit hindi yun isang malaking pag-aalala sa akin dahil kumbinsido ako na mababayaran ko ito sa loob ng ilang taon. Matapos makinig sa paliwanag ni Jane, napalunok si Justin habang nakatitig sa kakaibang kagamitan. Ang bagay na ito, maaaring sirain ng isang asteroid. Ibig sabihin, kapag tumaas ang kapangyarihan nito, madali nitong sirain ang isang lungsod sa isang shot lang. Napakamot siya sa noo at napasigaw. Sa kabutihang palad, ang iyong lalaki ay ako, kung hindi, ang mundo ay nasa malalim na problema kung may nakawin ito. Ngumisi si Jane habang nakaakbay sa leeg ni Justin. Huwag kang mag-alala, honey. Alam ko ang mga limitasyon. Bawat nakamamatay na bagay na nilikha ko ay may set ng mga protocol sa kaligtasan. Walang sino man ang makakapag-activate sa mga ito nang wala ang aking pag-decryption. Ang pagpilit sa kanila na mag-activate ay magre-resulta lamang sa pagkasira ng sarili. Kahit na ang aking data sa pag-aaral ay ninakaw, ito ay walang silbi. Walang sino man sa mundong ito ang makakapag-decode ng aking pag-encrypt. Upang maging matapat ako sa isang tao. Sa ilang mga disiplina mula noong namatay si Braden. Huwag mo na siyang palampasin. Ang tanging lalaking dapat lumitaw sa isip mo ay ako. Umupo si Justin sa isang bakanteng mesa at hinawakan si Jane upang maupo sa kanyang kondangan, ang isang kamay ay nakayakap sa kanyang payat na baywang habang ang isa naman ay hinahaplos ang makinis na puting binti sa ilalim ng lab coat. Lil Jane, may gusto akong itanong sa'yo noon pa man. Bulong ng malapitan ni Justin sa tenga ni Jane. Namula agad ang mukha niya nang halos alam na niya ang mangyayari. Bagamat handa na siya sa pag-iisip at siya ang may gusto noon, kapag nangyari iyon ay kinakabahan pa rin siya. Magtanong ka. Naalala ni Justin ang eksena noong una niyang nakilala si Athena. Dati sa Korea, noong nakilala ko ang babaeng iyon, si Athena, sinabi niya. Hindi ko maintindihan ang teorya ng kalawakan. Sinabi rin niya na sa kalawakan, walang puwersa. Lagi kong hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Dahil eksperto ka sa pisika at astronomiya, maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Ang mga asul na mata ni Jane ay kumikinang na para bang dalawang mahalagang sipiro ang nakakaakit ng pansin. Well, actually, napakasimpleng intindihin. Kaya lang hindi mo sinubukang intindihin. Kinagat ang kanyang mga labi, napangiti si Jane habang hinawakan niya ang isang kamay ni Justin at inilagay ito sa kanyang dibdib. Damang-dama ni Justin ang flexibility at kahangahangang bundok habang tinatakpan niya ito. Namanan niya ang lahat ng magagandang genes ni Catherine dahil anak siya ni Catherine. Siya ay isang birhen pa, ngunit ang kanyang mga bundok ay napakaganda. Tulungan mo akong i-unbutton, pwede ba? Napakurap si Jane. Napalunok si Justin dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng babae. Mabilis niyang kinalas ang mga ito. Isang pares ng malalaking bundok ang tumalbog, nakalaya mula sa hola. Langhap ang sariwang hangin, tila masarap ang dalawang seresa. Nang makita ang kanyang lalaki na nakatitig sa kanyang mga naglalakihang pares, masayang hinawakan ni Jane ang kanyang hintuturo. Honey, ngayon? Isipin mo ang isa sa aking mga suso bilang isang espasyo at ang utong ay isang planeta, hayaan itong maging ang Earth o ang araw. Kaya, kung ang masa ng planeta ay tumaas. Habang ipinaliwanag niya, dahan-dahang idiniin ni Jane ang mga daliri ni Justin sa pulang cherry, na bumubuo ng banayad na lumubog. Pagkatapos, ang espasyo ay mabubuo sa ganitong hugis. Katumbas ito sa loob ng sag na ito, ang bawat bagay ay makokontrol. Maliban kung may isa pang planeta na may mas malaking masa na lumilitaw, na bumubuo ng isang mas malaking sag at hinihigop ang mga planeta sa isa pang bilog. Si Justin ay buong atensyon at naaakit din sa malikhaing paraan ng pagtuturo ni Jane. Hindi alam na ang mga teoryang pangagham ay maaaring maging kawili-wili. Kasabay nito, naramdaman ni Jane ang paglabas ng sibat ng kanyang lalaki kanina pa na para bang tatago sa kanyang pantalon. Bumibilis ang paghinga niya. Sa madaling salita,
Sa kalawakan, walang puwersa dahil ang presensya ng masa ay magpapabago sa hugis ng espasyo na sa kalaunan ay magbubunga ng puwersa, na pinag-uusapan natin. Ngunit syempre, ito lang ang pinakalumato na kaalaman na aking ibinahagi. Biglang hinawakan ni Justin ang likod ng kanyang ulo at hinalikan siya sa labi ng baliw. Ang desperadong paghalik ay dahan-daang napahiga si Jane sa puting mesa. Ang mga kamay ni Justin ay pinipisil ang pares ng bundok ng ginang. Tama na. Naiintindihan ko na ngayon. Kung patuloy akong makikinig sa iyo, mababaliw ako sa pagpipigil ng matagal. Sakam na hinalikan ni Justin ang pisngi, leeg, at pababa ng babae. Ninanamnam niya ang bawat parte nito dahil iba ang amoy ng katawan ni Jane sa iba. Mayroon itong mahinang amoy ng mga disinfectant dahil sa kanyang mahabang oras ng pagtatrabaho kasama ang mga medikal na kagamitan at iba pang mga bagay na biolohikal. Kahit na ito ay kakaiba, labis na nag-enjoy si Justin. Sa katulad na paraan, masaya namang nakikipagtulungan si Jane. Nang subukan niyang habarin ang kanyang lab coat, pinigilan siya ni Justin. Huwag mong habarin iyan. Maaari mong tanggalin ang panloob ngunit panatilihing nakasuot ang lab coat. Gusto ko ang hitsura mo kapag naka-uniforme ka. Ngumisi si Justin. Natigilan saglit si Jane at inilibot ang paningin sa kanya. Gayunpaman, tinanggap niya ang kakaibang kink ng lalaki. Hubad na hubad ang babae maliban sa lab coat habang gumagapang sa mesa. Lumalabas ang talbog na puwitan at tumingin siya kay Justin na may puppy eyes. Malapit nang matuno ang puso ni Justin. Ano ang dumating pagkatapos na ay predictable. Hindi hahayaan ng kakaibang pangangatawan ni Jane na makaramdam siya ng kahit anong sakit. Nang pumasok ang napakalaking patpat ng lalaki, ang tanging naramdaman niya ay ang paghihimok na mapuno. Pagkatapos ay yumuko si Justin para yakapin siya. Nang maramdamang nakapulupot ng mahigpit ang patpat niya, nakangisi niyang tanong. Sapat ba itong komportable? Nahihiyang ngumiti si Jane. Honey, kahapon, sinabi sa akin ni Mommy na napakalaki ng gamit mo at mahilig kang maglaro mula sa likuran. Naniniwala ako ngayon pero hindi ka na makakapasok sa likod, okay? Masakit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.